Humans and dinosaurs are now going to be forced to coexist. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're going to be here after. We're going to have to adjust to new threats that we can't imagine. Welcome to Jurassic World. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Jurassic World film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula Jurassic World 2015, Jurassic World Fallen Kingdom, at Jurassic World Dominion. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si JR Hajehad, JM Cabrera, Rex Tomarong, Joshua Galit, Lynn Maurice Zambrano, Prince Saki from Santo Tomas, John Richmond Cadeliña from Isabela Province, Nicole Nadal from Pangasinan, Pinoy Blogger KSA from Riyadh, Saudi, at happy birthday sa'yo Kenneth Kitong from Ashley. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Zack at Gray ay naghahanda para sa isang bakasyon. Sa loob ng isang linggo, makakasama nila ang kanilang tita Claire sa isang kapanapanabot na paglalakbay sa isang dinosaur park. Inihatid sila ng kanilang mga magulang sa paliparan, at sinabi ni Karen kay Zack na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid habang nasa biyahe sila. Bago makarating sa destinasyon, sumakay muna ang magkapatid sa isang ferry kasama ang iba pang turista papunta sa Isla Nublar, isang isla kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga dinosaur. Pagdating nila sa isla, sinalubong sila ni Zara, ang assistant ni Claire. Pagdating sa hotel, binigyan sila ni Zara ng VIP access na inihanda ng kanilang tita. Sa pamamagitan nito, makakapasok sila sa lahat ng parte ng parke nang hindi kailangang pumila. Samantala, abala si Claire sa pag-aasikaso ng mga opisyal na bagay sa loob ng parke. Ipinaliwanag niya sa mga investors na habang lumilipas ang panahon, hindi na nasisiyahan ang mga bisita sa mga dati ng dinosaur. Lalong tumataas ang demand para sa mas malalaki at mas nakakatakot na mga nilalang. Kaya naman, nagtagumpay ang mga siyentipiko nila sa paglikha ng isang genetically modified na hybrid na tinawag nilang Indominus Rex. Sa pagtanda nito, aabot ito sa 15 metro ang haba, mas malaki pa sa T-Rex. Pagkatapos ng meeting, nakipagkita si Claire sa kanyang mga pamangkin sa Innovation Center. 7 taon na mula nang huli silang magkita. Sa lugar na ito, mayroong mga hologram na life-size ng mga dinosaur at mga nakabaong buto na pwedeng laruin ng mga bata na mahilig sa paleontology. Sinabi ni Claire sa mga bata na si Zara muna ang mag-aalaga sa kanila sa buong araw, at pagkakatapos ng trabaho niya ay sabay-sabay silang maghahapunan. Nalungkot si Gray dahil ang akala niya ay makakasama niya ang kanyang tita sa buong bakasyon. Nakita ni Claire ang pagkadismaya sa mukha ng bata kaya nangakong babawi siya kinabukasan. Nagpaalam si Claire sa dalawa at nagpunta sa control room kung saan mino-monitor ang mga dinosaur at mga bisita. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Simon Masrani, ang may-ari ng parke. Sumakay sila ng helicopter papunta sa Paddock 11 kung saan nakakulong ang Indominus Rex, para makita ito ni Simon ng personal. Habang nasa biyahe, lumalabas na para kay Claire ay parang display lang ang mga dinosaur na parang gamit, hindi mga buhay na nilalang. Ngunit pinaalalahanan siya ni Simon na ang layunin ng Jurassic World ay ipaalala sa mga tao kung gaano tayo kaliit kumpara sa ibang nilalang sa mundo, para matuto tayong maging mapagpakumbaba. Sa containment room, ipinaliwanag ni Claire na ang Indominus Rex ay mas matalino kaysa sa ibang dinosaur. Ilang araw pa lang, natutunan na nito kung saan nanggagaling ang pagkain at muntik nang mapunit ang braso ng isang empleyado. Napansin ni Simon ang mga bitek sa pader at sinabi ni Claire na sinubukan ng hayop na basagin ang salamin.
Ilang saglit pa, lumabas ang Indominus Rex. Namangha si Simon sa itsura ng nakakatakot na nilalang. Sinabi ni Claire na dati ay may kapatid pa ito, pero kinain niya. Pagkatapos noon, sinabi ni Simon na naruroon din sa isla si Owen Grady, isang dating miyembro ng US Navy, at inutusan si Claire na dalhin siya sa kulungan ng Indominus upang tiyakin na walang butas ang seguridad. Sa kabilang bahagi ng isla, sinasanay ni Owen ang kanyang mga raptor. Si Blue ay humahabol sa isang baboy pero pinahinto siya ni Owen, at sumunod naman ito. Ilang sandali pa, dumating na rin ang iba pang mga raptor. Sinundan nila si Owen papunta sa isang platform kung saan binigyan sila ng mga daga bilang gantimpala sa kanilang pagsunod. Pagkatapos ng training, dumating si Vic Hoskins at iminungkahi na gamitin ang mga raptor para sa isang field test. Si Vic ay may balak gamitin ang mga dinosaur bilang mga armas sa digmaan. Para magawa ito, kailangan niya ng tulong ni Owen para mamuno sa mga ito. Pero tumutol si Owen at sinabing masama itong ideya dahil mababangas na hayop ang mga raptors niya. Hindi basta sumusuko si Vic at pinilit pa rin siyang kumbansihin. Habang nagtatalo sila, nakatakas ang baboy mula sa hola at tumakbo sa field. Sinubukan ng isang empleyado na habulin ito pero nabangga siya ni Blue at muntik na siyang kainin ng mga dinosaur. Fire, do not fire! Stand down. Back up. Good. Darling, close the gate. Are you crazy? Hey, just trust me. Sa kabutihang palad, naging maayos ang training at walang nasaktan. Bago umalis, pinaalalahanan ni Owen ang bagong empleyado na huwag kailanman tatalikod sa hola. Samantala, nag-e-enjoy si Gray habang pinapanood ang mga batang nakikipaglaro sa Triceratops. Si Zack naman ay nainip sa lakad kaya nagpasya siyang tumakas sa bantay nilang si Zara habang ito ay abala. Tumakbo silang magkapatid papunta sa T-Rex show. Natakot si Gray nang makita ang higanteng dinosaur na kumakain ng kambing. Habang nangyayari ito, dumiretso si Claire sa bahay ni Owen para yayain siyang samahan siya sa pag-inspeksyon ng isang bagong species ng dinosaur na ginawa sa laboratorio. Tinanong ni Owen kung bakit siya ang pinili. Sagot ni Claire, siya lang daw ang may kakayahang paamo, si Indominus Rex, dahil kaya niyang kontrolin ang mga raptor. Nena si Owen at sinabi niyang hindi niya kinokontrol ang mga ito, may respeto lang daw sila sa isa't isa. Nambare pa siya kay Claire, sinabing kontrolado niya ang lahat, kaya nga raw walang pangalawang date sa pagitan nila. Sagot ni Claire, ayaw niya naman daw talaga ng second date. Bago umalis, sinabi pa niyang magpalit ng damit si Owen dahil sobrang sensitibo ang pangamoy ni Indominus Rex. Nagpatuloy ang magkapatid sa pag-explore sa isla. Umupo sila sa bleachers para panoorin ang Mosasaurus, isang dambuhalang nilalang sa dagat na mas malaki pa sa alinmang hayop sa karagatan. Ginamit ng mga empleyado ang isang puting peteng bilang pain. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang higanteng halimaw at nilapa ang peteng na parang merienda lang. Nagsigawan sa tuwa ang mga manunood. Pagkatapos ng palabas, bumaba ang bleachers at nasal ayan ng lahat ang Mosasaurus sa loob ng tank nito. Sa Paddock 11 naman, inutusan ni Claire ang isang empleyado na bigyan ng pagkain si Indominus Rex para lumabas ito at makita ni Owen. Nang makita ni Owen kung paano nila pinapalaki ang hayop, nabahala siya. Ayon sa kanya, ang mga hayop na lumaki sa isolation ay kadalasang may masamang ugali. Ang mga raptor niya kahit ipinanganak sa kulungan, sabay-sabay namuhay at lumaki na parang magkakapatid, kaya natuto silang makihalubilo. Bukod pa rito, kasama na niya ang mga ito mula pagkasilang, kaya nakuha niya ang tiwala nila. Pero si Indominus Rex, ang tanging ugnayan lang niya ay ang mekanikal na braso na nagbibigay ng pagkain. Habang nag-uusap sila, may nangyaring kakaiba. Kahit may pagkain na, hindi lumalabas ang nilalang. Sinubukan ni Claire hanapin ito gamit ang thermal scanner pero hindi mahanap ng camera. Napansin ni Owen ang mga gasgas sa pader. Agad nilang inakala na nakatakas si Indominus. Sinabi ni Claire na may implant ito sa likod para matunten. Tumakbo siya papunta sa control room at tinawagan si Laurie para humingi ng coordinates. Samantala, si Owen kasama ang dalawang empleyado ng parke ay pumasok sa paddock para inspeksyonin ang mga gasgas. Gulat sila nang makita na tila umakyat ang hayop sa 12 metrong taas na pader. Nang tiningnan ni Laurie ang system, lumalabas na nasa loob pa rin ng kulungan ang dinosaur.
Habang kausap niya si Claire, sinabi niyang may mga taong nasa loob ng hall at inutusan ang team niya na ilabas agad sila. Agad namang tinawagan ni Vivian ang team sa Paddock 11 at sinabihang lumikas. Pero huli na, dumating si Indominus Rex at sinimulan silang habulin. Close the door. Si Owen ay nagtatago sa ilalim ng sasakyan habang ang gwardya ay sumusubok magtago sa likod ng ibang sasakyan, ngunit natukoy siya ng dinosaur sa pamamagitan ng amoy. Matapos sirain ng nilalang ang truck, nilamon nito ang gwardya. Nakita ito ni Owen kaya pinuputol niya ang fuel hose at binubuhusan ang kanyang katawan ng gasolina upang itago ang kanyang amoy. Sa kabutihang palad, gumana ang plano at hindi siya nahuli ng dinosaur, kaya ito ay umalis. Pagkaraan, dumating si Claire sa control room at nagpadala ng containment unit para hulihin ang halimaw. Nakakuha si Barry ng alerto tungkol sa nilikhang dinosaur na nakatakas, at kasama niya si Vic na nakakita ng pagkakataon na subukan ang raptors. Habang may mga turista na nagkakayak sa kanal malapit sa mga dinosaur, sinundan ng mga espesyal na sundalo ang Indominus upang kontrolin ito. Galit na dumating si Owen sa control room at ipinaalam na niloko siya ng dinosaur sa pamamagitan ng pagmarka sa pader para isipin na nakatakas ito. Sinubukan siyang pagkalmayan ni Claire, ngunit sinabing delikado ang nilalang dahil mataas ang katalinuhan nito. Napansin nila sa mga kamera na pumunta ang mga sundalo na walang lethal na armas, at sinabi ni Simon na hindi nila pwedeng patayin ang dinosaur dahil nag-invest sila ng $26 na milyong dito. Hiniling ni Owen na itigil ang misyon dahil malalason ang mga sundalo kung walang malalakas na armas, pero hindi siya pinakinggan at nagpatuloy ang operasyon. Isa sa mga sundalo ay nakakita ng piraso ng laman na may implant na ginagamit sa tracking. Naalala ng Indominus kung saan ito nakalagay kaya nakuha niya ito. Nagtago ang nilalang sa mga puno, naghihintay ng tamang pagkakataon para manghuli. Isa-isa silang pinapatay habang nanunood mula sa control room ang mga empleyado nang walang magawa. Dahil sa malagim na pangyayari, pinayuhan ni Owen na lumikas na ang lahat sa isla. Sabi niya, isang makina ng pagpatay si Indominus na ginawa sa laboratorio at atakihin ang kahit ano na gumalaw. Tumanggi si Claire dahil kung gagawin ito ay hindi na muling magbubukas ang parke. Ipinilit ni Owen na ang tanging paraan para mapahinto ang nilalang ay patayin ito, pero walang sumuporta sa kanya. Nagpasya siyang umalis at hayaan silang harapin ang nilalang. Inutusan ni Claire na isara ang buong north wing ng resort at alisin ang lahat ng bisita doon. Pumunta si Simon sa research lab kung saan ginawa ang hybrid dinosaurs at inutusan si Henry, ang head researcher, na itigil ang lahat ng gawain. Siya ang responsable sa paglikha ng Indominus Rex at sinabi na ginawa niya ito sa utos ni Simon, na gusto ng mas malalaki at mas nakakatakot na hayop, pero imposibleng gumawa ng nakakatakot na hayop nang hindi kasama ang mga kaukulang ugali. Samantala, ginagamit ng mga pamangkin ni Claire ang kalayaan na wala si Zara para maglakbay sa mga delikadong rides. Nagpasya silang sumakay sa Gyrosphere, isang matibay na sasakyan na kayang tiisin ang putok mula sa 50 caliber na baril. Biglang nakatanggap ng tawag ang coordinator ng ride na isara ito at lumikas ang lahat. Habang iniisip ang mga magandang hayop na nasa loob ng Gyrosphere, nakatanggap ang mga bata ng alerto, na bumaba na at bumalik sa parke. Pinayuhan ni Zack si Gray na manatili pa ng ilang minuto at nagpasya silang mag-enjoy pa ng kaunti. Tinawagan ni Claire si Zara at inutusan na ibalik agad ang mga bata sa hotel. Ngunit sinabi ni Zara na nawala na sila. Tumawag si Claire kay Zack at inutusan siyang bumalik sa hotel, ngunit sinabi nito na nasa loob siya ng Gyrosphere at hindi niya marinig ang kanyang tiya dahil sa interference sa network. Nawala ang koneksyon at inutusan ni Claire si Laurie na tingnan kung may mga Gyrosphere na ginagamit sa valley. Nakilala ni Laurie ang sasakyan at inutusan ni Claire si Vivian na magpadala ng team para sunduin ang mga bata.
Ang problema, abala ang mga gwardya sa pagsubok hulihin ang malikot na dinosaur kaya magtatagal bago nila mabawi ang mga bata. Si Claire ay nagpasya na hanapin ang kanyang mga pamangkin ng personal. Bago siya umalis, nilapitan niya si Owen at hiniling ang tulong nito sa paghahanap. Napansin ni Zack ang isang bukas na gate na may nakasabit na sign na nagsasabing restricted area. Mukhang may pumasok dito ng walang pahintulot kaya pinasok nila ito ni Gray kahit hindi sang-ayon ang nakababatang kapatid. Sinubukan ni Gray na paalalahanan si Zack na sundin ang mga direksyon na kanilang natanggap upang bumalik sa resort pero hindi ito pinansin ni Zack. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng 4 na Ankylosaurus at biglang lumitaw ang Indominus Rex sa likod nila, sinimulang atakihin ang mga dinosaur. Let's go, man. Bagamat natatakot, naniniwala ang magkapatid na ligtas sila sa loob ng gyrosphere. Tinawagan ni Claire si Zack pero hindi siya makasagot dahil nakabaligtad ang sasakyan. Nilapitan ng nilalang ang gyrosphere at nagdulot ng bitek sa salamin. Sinubukan nitong lumunin ang sasakyan ngunit hindi pa kasya ang bibig nito kaya sinubukan nitong banggain ito para mabasag. Sa pagkakataong iyon, tinanggal ni Zack ang seatbelt niya at ni Gray, at tumakbo sila patungo sa tuktok ng talon. Dahil naipit sila, ang tanging paraan para makatakas ay tumalon sa tubig. Sa tulong ng mas matandang kapatid, nakaligtas si Gray at magkasama silang nakalayo mula sa nilalang. Humimpil sila sa pampang at natuwa si Zack sa tapang ng kanyang kapatid. Habang papunta sa valley, nakita nila ang maraming patay na dinosaur kabilang ang isang Apatosaurus na malubhang nasugatan at nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinubukang pagkalmayan ni Owen ang hayop at naantig si Claire sa tagpong iyon, unang pagkakataon na naramdaman niya nang malapit ang isa sa mga nilalang na iyon at naunawaan niyang nagdurusa rin sila tulad ng ibang buhay. Nang malaman ni Owen na hindi nilamon ng Indominus ang kanyang biktima, naisip niya na ang halimaw ay pumapatay para lang maglibang, hindi tulad ng ibang dinosaur. Ilang milya ang layo, natagpuan nila ang gyrosphere. Nawala na ang cellphone ni Zack kaya nabahala si Claire. Napansin ni Owen ang mga yapak sa putik at sinabi na tumalon sila sa tubig kaya buhay pa sila. Naghanda silang habulin ang mga bata. Habang tumatakas sa gubat, nakita ni Gray ang samabit na sombrero ng isang empleyado na malamang patay na. Nang makita nila ang isang wasak na sasakyan, naisip ni Zack na nandito na sila sa mga guho ng lumang Jurassic Park. Pumasok sila at nakita ang mga abandonadong exploration jeep. Inaayos ni Zack ang isa at nakatakas sila. Sa control room, natunton ni Simon ang hybrid at nalaman na palayo ito sa timog, kung saan nagtipon ang mga bisita. Dumating si Vic Hoskins at sinabi na 2 taon niyang pinag-aralan ang raptors at naniniwala na kaya nilang hulihin ang halimaw. Pero tumanggi ang bilyonaryo na palayain ang raptors sa isla. Sa halip, magpapadala siya ng helicopter na may mga armas upang patayin ang nilalang. Pagdating nila sa guho, nakita ni Owen ang damit ng isa sa mga bata sa lupa. Gusto niyang gamitin ang pangalawang sasakyan para sundan sila pero nagulat nang lumapit ang Indominus. Hindi nagtagal, dumating ang helicopter. Sinabi ni Vivian na nakita na nila ang target sa timog ng aviary at iniutos ang pag-atake. Nilapitan ni Simon ang helicopter para mag-machine gun ng mga sundalo, pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Nilusob ng dinosaur ang mga bakod ng aviary at napakawala ang daan sa daan-daang pterosaur na natakot sa Indominus. Nagkagulo ang mga ito at nagbanggaan sa helicopter na bumagsak at sumabog, na ikinamatay ng lahat sa loob. Tumakas sina Owen at Claire papasok sa gubat para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga lumilipad na nilalang. Sa kabilang banda, nakatawid na ang mga bata sa gate at malapit nang makarating sa parke. Napansin ni Gray ang mga pterosaur at pinilit niyang bilisan ang takbo. Tinawagan ni Zara si Claire at sinabi na nakita niya ang mga bata sa security cameras malapit sa West Gate. Pinayuhan ni Claire si Zara na maghintay roon at nangakong darating siya agad.
Hiningi ni Owen kay Claire na sumakay siya sa kanyang motorsiklo at sabay silang nagtungo sa parke. Mabilis dumating ang mga Terresor sa lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga bisita. Nagkaroon ng malaking massacre dito. Ang mga nilalang na dating nag-iisa sa yelo ay unang nakaranas ng direktang contact sa mga tao, at ginawa silang biktima. Sila'y umatake sa lahat ng makita nila, pati na ang ibang mga dinosaur. Sa gitna ng gulo, dumating sina Owen at Claire. Nahanap ni Zara ang mga bata at sinubukang iligtas sila, pero nahuli siya at itinapon sa tangke. Hinabol siya ng mga Terresor, at may isa na nakakuha sa kanya. Pero sa di inaasahang pangyayari, parehong kinain ng buhay ng Mosasaurus si Zara at ang Terresor. Habang pinapaputukan ng mga sundalo ang mga halimaw, sumisigaw si Claire para sa kanyang mga pamangkin. Biglang lumitaw ang mga bata na hinahabol ng isa sa mga nilalang. Nang malapit na itong makahabol sa kanila, napatay ang hayop sa putok ng baril. Samantala, inaatake rin si Owen kaya kailangan niyang lumaban para mabuhay. Tumulong si Claire gamit ang baril para patayin ang hayop. Nawala ang kaba at pasasalamat ni Owen kaya binigyan niya ng halik si Claire habang pinapanood sila ng mga pamangkin mula sa malayo. Nang makita ni Claire ang mga bata, dali-dali siyang tumakbo at hinayla sila palabas ng lugar na iyon. Tumawag si Vic sa kanyang mga tao at inangkin ang control room. Ginamit niya ang pagkakataong patay na si Simon para kontrolin ang operasyon. Ang unang ginawa niya ay tanggalin ang buong orihinal na grupo at palitan ito ng bagong team. Tumawag si Laurie kay Claire para ipaalam ang ginagawa ni Vic. Nang malaman na plano ni Vic gamitin ang mga Raptors sa operasyon, nagalit si Owen. Sumakay sila ng sasakyan at diretso sa kwarto ng Raptors. Gabi na at naroon na si Vic. Pagkakita ni Owen kay Vic, sinuntok niya ito at inutusan na umalis. Sabi ni Vic, gagawin ang operasyon kahit walang tulong ni Owen. Para maibsan ang problema, pumayag si Owen na samahan ang mission dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan ng Raptors. Plano nilang hayaang amuyin ng mga dinosaur ang target at i-surround ito dahil mas gusto nilang umatake bilang grupo. Ang mga sundalo ang paputukan ang Indominus. Pero hiling ni Owen, huwag silang paputukan ang mga Raptors kahit ano pa man. Pinapapasok ni Claire ang mga pamangkin sa likod ng truck habang siya ang nagmamaneho, para handa silang tumakas kung kailangan. Pinayagan ni Owen na amuyin ng Raptors ang piraso ng laman na hinugot mula sa track record ng Indominus Rex, tapos pinakawalan sila. Sinundan ni Vic at mga sundalo ang mga Raptors gamit ang mga kamera na nakakabit sa ulo nila para makita ang mga nakikita ng mga hayop. Huminto ang Raptors sa isang lugar at sinabi ni Owen na may nakita sila. Naghanda ang mga sundalo sa pag-atake nang lumitaw ang Indominus. Nag-communicate ang mga Raptors sa nilalang pero na-realize ni Owen na may mali. Sabi ni Vic, alam niya kung bakit ayaw nilang ipakita kung anong DNA ang meron ang halimaw. Ayon sa kanya, kalahati ng hayop ay raptor. Iniutos ni Vic na putukan ang Indominus Rex. Nasugatan ang hayop pero nakatakas ito. Ngayon, kailangang harapin nila ang Raptors dahil naging bagong target na sila. Nakakita si Owen ng isa sa mga Raptors at sinubukan makipag-usap pero pinasabog ito ng sundalo gamit ang bomba. Naintindihan na nagkamali ang plano, kaya tumakas si Vic kasama ang kanyang mga tao, iniwan si Owen at ang kasama niya. Nagtago si Barry sa loob ng puno pero natagpuan din siya. Sinubukan siyang hilahin ng dinosaur pero ginamit ni Owen ang kanyang motor para kunin ang atensyon ng hayop. Sinundan ni Claire sa camera ang lahat ng nangyayari at sinubukang kalmayan ang kanyang mga pamangkin. Biglang may dagwang sundalo na lumitaw sa bintana ng truck at sumigaw si Claire. Sinabi ng sundalo na tumakbo siya at sinubukang sumakay sa likod ng sasakyan pero nahuli rin siya. Habang nagmamaneho si Claire, dumating ang isa pang dinosaur na sum-iron ng bintana ng truck pero nagawa niyang patumbahin ito. Hindi sumusuko ang mga halimaw at patuloy silang hinahabol. Napatumba ni Claire ang isa, pero hinahabol pa rin sila ni Blue. Nakakita si Gray ng stun guns at gamit si Zack, napatay nila ang isa sa mga hayop para makalayo sila. Dumating si Owen sakay ng motor at sinabi kay Claire na sundan siya. Sa control room, pinaalis lahat ng empleyado para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Vivian kay Laurie na may bangka na naghihintay, pero sinabi nito na mananatili siya hanggang ligtas ang lahat sa isla. Ilang minuto ang lumipas, dumating sina Owen, Claire, at mga bata sa Innovation Center at pumasok para maghanap ng ligtas na lugar. Nang makarating sila sa lab, nakita nila si Vic. Dito iniimbak ni Vic at ng kanyang grupo ang natitirang embryos at plano nilang dalhin ito para sa mas malalim na pagsubok. Tinanong ni Claire kung nasaan si Henry at sinabi ni Vic na kasama niya ito sa team.
Plano nilang gamitin ang mga gene ng Indominus Rex para gumawa ng mga living weapons na gagamitin sa base militar ng bansa. Biglang lumitaw ang isa sa mga raptors at nilamon si Vic. Ginamit ni Owen at ng kanyang grupo ang pagkakataon na tumakas pero nahuli sila. Pinatay ni Gray ang isa sa mga hologram ng dinosaur para mailihis ang atensyon ng halimaw at makakuha ng dagdag na oras. Nang makalabas sila ng kwarto, may dalawang raptors na naghihintay sa labas. Sinubukan ni Owen kausapin si Blue para maalala ang relasyon nila. Ito ang huling pag-asa niya para makalabas ng buhay. Lumabas ang Indominus Rex at nag-usap sila ng kanyang bagong mga kaibigan. Pero pinili ni Blue na manatili kay Owen at na-attack habang sinisigurong protektahan siya. Nagkaisa ang mga raptors para umatake sa dinosaur. Sumali si Owen sa laban at pinaputukan ang halimaw. May plano si Claire para tulungan sila at sinabihan ang mga pamangkin na maghintay hanggang siya'y bumalik. Naples ng halimaw ang mga raptors at sinimulang habulin si Owen. Sumama ang mga bata sa kanya habang tinutulungan ni Claire si Laurie na buksan ang paddock sham. Nag-atubiling tumanggi si Laurie pero, sa huli pumayag sa hiling ng kaibigan. Nang magbukas ang gate, ginamit ni Claire ang flare para makuha ang atensyon ng halimaw. Biglang lumapit si T-Rex at nagsimulang habulin si Claire. Inihagis niya ang flare papunta sa Indominus kaya nag-away ang mga dinosaur. Naging brutal ang laban, at medyo napag-iwanan si T-Rex. Papatalo na siya nang dumating si Blue para tulungan siya. Nagka-team sila para patayin ang karaniwang kalaban. Samantala, sinubukan ni Claire at ng iba na mabuhay sa gitna ng laban ng mga higanti. Napalibutan ni Blue at T-Rex ang Indominus malapit sa lawa. Di nagtagal, lumitaw ang Mosasaurus. Hinatak nito ang Indominus sa leeg at dinaganan sa tubig. Kahit malakas na hybrid ang Indominus, wala siyang laban sa Mosasaurus. Sa pagtatapos ng laban, nagpasya si T-Rex na iwan si Blue sa mga tao. Bago umalis, nagpaalam si Blue kay Owen. Kinabukasan, lahat ay ligtas nang makalabas sa isla habang tinatanggap ang medikal na pangangalaga kasama ang mga sugatang kasama. Dumating ang mga magulang ng mga bata at niyakap sila. Labis na natuwa si Karen nang makita ang kapatid na si Claire. Pinili ni Claire na iwan ang mga pamangkin sa mga magulang nila at kinausap si Owen. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nagpasya silang magkasama at nangangakong malalampasan nila ang lahat sa Isla Nublar. Nasa malaya pa rin ang T-Rex sa isla. Siya na kaya ang magiging hari ng lugar o mababawi pa ng mga tao ang kontrol. Pagkatapos ng sakuna sa Isla Nublar, may ilang siyentipiko na bumalik sa lugar para kumuha ng DNA sample mula sa Indominus Rex na nahulog sa tangke ng Mosasaurus gamit ang isang submarine. Dalawang lalaki ang pumunta para hanapin ang mga labi ng genetically modified na dinosaur. Nakilala nila ang skeleton at nakuha ang isang bahagi ng buto. Pinadala nila ang sample sa ibabaw. Pero bago sila makalabas ng tangke, biglang lumitaw ang Mosasaurus na akala ng lahat ay patay na dahil matagal na itong hindi kumain. Kinain nito ang dalawang lalaki. Ang technician na nag-ooperate ay nagtangkang makipag-ugnayan sa kanila, pero nagulat siya nang lumabas si T-Rex at nagsimulang habulin siya. Nang makita nila ang dambuhalang hayop, sinubukan ng team sa helicopter na tumakas at naglabas ng hagdan para iligtas ang kanilang kasama. Nang mahawakan ng lalaki ang hagdan, hinawakan din ito ng dinosaur at sinimulang hilahin pababa ang helicopter. Wala nang ibang paraan, isang miyembro ng team ang nagsimulang putulin ang lubad, pero naputol ito at nakatakas sila. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng tangke, lumitaw ulit ang Mosasaurus mula sa kailaliman at kinain ang biktima habang nasa ere. Sa balita, pinag-uusapan ang dormant volcano sa Isla Nublar na nitong mga nakaraang buwan ay na-reclassify bilang active. May prediksyon na magkakaroon ng malaking sakuna sa loob ng ilang araw na pwedeng pumatay sa huling mga nabubuhay na dinosaur sa mundo. Ngayon, karapat-dapat ba ang mga dinosaur na mabigyan ng parehong proteksyon gaya ng ibang endangered species, o hayaan na lang silang mamatay?
Nagkahiwalay ang mga grupo. May naniniwala na ang bulkan ang mag-aayos ng natural na daloy ng kasaysayan dahil dapat na silang extinct milyon-milyong taon na ang nakalipas. Pero may iba na nagsasabing mahalaga ang buhay ng mga ito gaya ng iba, kaya dapat silang iligtas. Si Claire at ang iba pang miyembro ng Dinosaur Protection Group ay kabilang sa pangalawang grupo at handang gawin ang lahat para iligtas ang mga nilalang na ito. Sa isang opisyal na pahayag sa TV, nalaman nila na ang gobyerno ng Amerika ay nagpasya, matapos ang maraming pag-uusap, na hindi gagawin ang anumang hakbang para iligtas ang mga dinosaur mula sa Isla Nublar. Ilang sandali lang pagkatapos, tumanggap si Claire ng tawag mula kay Secretary Benjamin Lockwood, isang milyonaryo na interesado sa pagliligtas ng mga hayop at humiling ng tulong ni Claire para gawin ito. Kinabukasan, pumunta si Claire sa mansion ni Benjamin at doon sinalubong siya ni Eli Mills, ang taong namamahala sa foundation ni Lockwood. Inanyayahan siya ni Eli na sumama sa isang kwarto na puno ng mga buto ng dinosaur at sinabi na bago pa man umiral ang isla, si Benjamin Lockwood at si John Hammond, ang CEO at tagalikha ng Jurassic Park, ay nagtayo na ng laboratorio sa basement ng mansion kung saan nila nakuha ang unang fossil DNA. Sabi ni Eli, pag-aari ni Benjamin ang isang maliit na lupain na dinisenyo bilang isang self-sustaining sanctuary na may natural na proteksyon para tirahan ang mga dinosaur. Bigla namang dumating si Mr. Lockwood at sinabi na ang pangarap ni Hammond ay hayaan ang mga nilalang na ito na mabuhay ng malaya at payapa, walang mga bakod o kulungan na nakakulong sa kanila. Kaya ginawa nila ang sanctuary. Panghuli, sinabi niya na tutulungan siya ni Eli sa kanyang misyon na iligtas ang mga hayop na iyon. Dinala siya ni Eli pabalik sa kanyang kwarto dahil mahina ang kanyang kalusugan. Plano ni Eli na kumuha ng ilang lalaki para samahan si Claire papunta sa parke kung saan may tracking system para sa bawat dinosaur sa isla. Kapag nakuha nila ang access sa system, makikita nila ng ligtas at mahuhuli ang mga hayop. Sa Cargo Bay, kaya nilang iligtas ang mahigit 11 species, kabilang si Blue, na posibleng pangalawa sa pinakamatalinong buhay na nilalang sa planeta, at huling isa sa kanyang uri. Pero para mahuli si Blue, kailangan nila ang tulong ni Owen, ang tanging taong kayang makipag-ugnayan sa kanya. Kaya naman, naglakbay si Claire para muling makipagkita sa dati niyang pagmamahal. Nag-inuman sila ng beer at nag-usap kung bakit hindi naging maayos ang relasyon nila, pero kahit may mga pagkakaiba, mahal pa rin nila ang isa't isa. Habang nag-uusap, sinabi ni Owen na alam niya ang dahilan ng pagbisita ni Claire dahil nakausap siya ni Eli. Pero ayaw ni Owen isakripisyo ang buhay niya ulit para iligtas ang mga hayop, kahit alam niyang buhay pa si Blue. Nagalit si Claire sa takot ni Owen at umalis. Gabi iyon nang manood si Owen ng mga video nung mga oras na si Blue at mga kapatid niya ay mga baby pa. Naalala niya ang matibay nilang koneksyon. Kinabukasan, dumating si Claire at ang kanyang team sa eroplano para simulan ang misyon. Nagulat siya nang makita si Owen roon. Mukhang hindi niya matiis ang pagiging matigas ni Owen kaya nagdesisyon itong isugal ang buhay para iligtas ang matandang kaibigan. Bago lumipad, ipinakilala ni Claire ang mga kasama niyang sina Zia at Franklin, parehong miyembro ng Dinosaur Protection Group at naroon para tumulong sa misyon. She would have saved them all. Pagdating sa isla, sinalubong sila ni Ken Whitley, ang organizer ng expedition. Agad silang nagumpisa sa unang misyon. Habang papunta, may narinig silang ingay kaya bumaba si Zia sa sasakyan para tingnan kung ano iyon. Nakita niya ang isang Brachiosaurus na naglalakad sa harap niya. Namangha silang lahat sa ganda ng hayop, at sobrang tuwa ni Zia dahil hindi niya inasahan na makikita niya ito ng ganito kalapit. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang grupo at mabilis na nakarating sa control room para tulungan si Claire na hanapin ang mga dinosaur. Sa loob ng ilang minuto, nakita nila si Blue. Nagdesisyon si Zia na samahan si Owen at ang rescue party habang papalapit sila sa target. Inutos ni Owen sa mga lalaki na hintayin ang kanyang senadorias bago sila magpaputok ng sedative. Nilapitan ni Owen si Blue, pero agad siyang banta ng dinosaur na umatake sa kanya. Ngunit nagawa niyang patahimikin si Blue at nagkaintindihan sila. Nang nagsimulang maging palakaibigan si Blue, unang nagtapon si Ken ng sedative at niligiran ang hayop. Nang makaramdam ng banta, inatake ni Blue si isang lalaki na pinagpaputukan siya sa tiyan. Dito nagising ang galit ni Owen at inatake si Ken. Pero sinuklian siya ni Ken sa pamamagitan ng pagtama sa dibdib niya gamit ang sedative. Nagmadaling tumulong si Zia, pero na-realize niyang siya na ang susunod na maaalis sa laban. Para makaligtas,
Sinabi niya na mamamatay si Blue kung hindi siya maagapan dahil nawawalan ito ng maraming dugo. Ngayon na nahuli na nila ang kanilang target, umalis ang mga lalaki kasama si Zia, iniwan si Owen. Habang sina Claire at Franklin ay nasa control room, nagsimulang sumabog ang bulkan. Sinara ng mga sundalo ang pintuan ng control room at kailangan nilang makahanap ng paraan para makatakas bago sila matabyunan ng lava. Habang nakahiga si Owen sa sahig, parang wala ng buhay at apektado pa rin ng sedative, lumapit ang isang Sinoceratops at nilamas ang mukha niya. Ngunit hindi nagtagal ang hayop dahil papalapit na ang lava. Walang magawa si Owen kundi iwasang matabyunan ng lava at pilit na inilabas ang sarili hanggang mawala ang epekto ng tranquilizer. Samantala, patuloy sina Franklin at Claire sa pagtatangka nilang buksan ang mga pinto ng silid. Ngunit nang makalaya na sila, biglang may dinosaur na lumitaw at nakakulong sa kanila. Hindi na sila makakalabas sa pangunahing pinto kaya kailangang magmadali silang tumakas dahil papasok na ang lava sa kwarto. Kaya nagdesisyon si Claire na gamitin ang emergency exit. Come on, Franklin! Pero bago pa man mangyari ang masama, bumukas ang pinto at nakatakas silang walang sugat. Sa gitna ng abo mula sa bulkan, nakita nila si Owen na tumatakbo papunta sa kanila. Sa likod niya, may daan-daang hayop na tumatakbo rin para makatakas sa pagsabog. Get in! Palakas ng palakas ang pagsabog ng bulkan kaya kailangan nilang umalis agad. Ginamit ni Claire at Franklin ang gyrosphere para makatakas habang hinahabol sila ni Owen. Nang marating nila ang dulo ng isla, nahulog sila sa bangin at lumubog sa dagat. Pumasok ang tubig sa loob ng gyrosphere at natrap ang dalawa. Habang nawawala na sila ng pag-asa, dumating si Owen gamit ang kutsilyo para tanggalin ang nakabara sa salamin at palayain ang mga kaibigan. Pagdating nila sa tabing dagat, sinabi ng lalaki na lahat ito ay isang bitag at hindi talaga gustong iligtas ni Eli ang mga hayop. Habang naghahanap ng paraan para makatakas, nakita nila ang mga helicopter na may dalang mga dinosaur papunta sa isang bangka na malapit ng umalis ng isla. Habang dinadala ang mga hayop, ginamit ni Ken ang pagkakataon na nananakit ang mga ito para bunutin ang isang ngipin gamit ang clears at itago bilang koleksyon. Papalapit na ang lava at sumakay na lahat ng expedition team sa bangka para umalis. Sa puntong ito, nakita ng tatlo ang pagkakataong makatakas ng buhay. Sumakay sila sa isang abandonadong truck at ginamit ito para marating ang bangka. Paglingon nila, nakita nila ang isla na Nasus Ira at ang mga hayop na winawasak. Napalilibutan ng dagat, wala nang mapuntahan ang mga hayop kaya natabunan sila ng lava. Sa mansyon, binisita si Eli ni Gunnar Eversole, ang taong nag-organisa ng auction kung saan balak niyang ibenta ang mga dinosaur na nahuli ni Ken sa Isla Nublar. Hindi inaasahan na nagtago si Maisie at narinig ang buong usapan. Dinala ni Eli si Gunnar sa kanyang research lab at sinabi na kumuha siya ng mga pinakamagagaling na geneticist para gumawa ng bagong biological weapon gamit ang DNA ng Indominus Rex. Pero dahil sa research ni Owen Grady, ang bagong genetically modified na species na tinawag na Indoraptor ay kayang sundin ang mga utos ng tao kaya perfect na sandata para pumatay. Nang marinig ito ni Maisie, pumunta siya sa kwarto ng kanyang lolo para ikwento ang natuklasan niya. Hindi naniwala si Benjamin sa sinabi ni Maisie na balak ni Eli ibenta ang mga dinosaur kaya pinakiusapan niya itong matulog sa bangka.
Sa kabilang banda, natagpuan ni Owen at ng kanyang mga kaibigan si Zia na sinusubukang gamutin si Blue, pero hindi niya mapigilan ang pagdurugo mula sa tama ng bala. Para magawa ang operasyon, kailangan ng dugo ng ibang hayop na may compatible na dugo. Kaya naghanap sina Claire at Owen ng ibang carnivore, at ang tanging hayop na tugma sa sinabing standard ni Zia ay si T-Rex. Nakapahinga ang hayop pero maaaring magising anumang oras. Nang ipasok ni Claire ang karayom sa balat ng T-Rex, napahupa ito. Nang matapos kunin ang dugo, nakaakyat si Claire sa bubong ng hola at dali-daling binuksan ang pinto bago mapagsalpukan ang kasama niya. Nagtagumpay sila sa misyon at kailangan nang bumalik para maumpisahan ni Zia ang operasyon. Ilang minuto lang ang lumipas, natanggal ni Zia ang bala at napigilan ang pagdurugo kaya hindi na nanganganib si Blue. Samantala, dahil hindi pinapansin ng kanyang lolo, nagpa siya si Maisie na pasukin ang laboratory para magsiyasat. Nakita niya ang video kung saan tinuturuan ni Owen ang mga baby dinosaur at humanga siya. Biglang dumating sina Eli at Dr. Henry Wu at pinag-uusapan ang nangyari kay Blue. Ayon sa geneticist, ang DNA ni Blue ang susi para magkaroon ang Indoraptor ng katangiang tulad ng empathy, loyalty, at obedience. Walang kahit isa sa mga ito ang kasalukuyang prototype ng Indoraptor kaya hindi pa ito stable at maaasahan. Habang naglalakad sa laboratorio, nagtago si Maisie hanggang sa makarating siya sa isang nakatagong hola. Lumapit siya, pero inabot siya ng hayop sa loob at nilabas ang mga kuko para saktan siya. Agad namang na-realize ni Maisie ang panganib kaya sumigaw siya. Dito siya natagpuan ni Eli, dinala siya sa kwarto at kinulong. Inutusan niya si Ares na higpitin ang pinto. Sinabi naman ng babae na nais makipag-usap sa kanya si Benjamin. Pagdating ni Eli sa kwarto ni Mr. Lockwood, sinumpa siya ng matanda sa ginagawa niya at inutusan siyang sagutin ang telepono at personal na makipag-usap sa pulis. Pero sa halip, ginamit ni Eli ang unan para pigilan ang paghinga ni Benjamin. Pagdating nila sa lupa, kailangang sumakay ang magkasintahan sa truck para makatakas ng hindi nahuhuli. Sinundan nila ang ibang sasakyan para malaman kung saan dinadala ang mga dinosaur at natuklasan na pupunta sila sa mansyon ni Mr. Lockwood. Pagdating doon, nilalabas ng mga ahente ang mga hayop at inilalagay sa bagong mga hola. Papasok na sila sa mansyon nang nakakita ang magkasintahan ng daan papunta sa pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong. Ngunit naabutan sila ni Ken na pumihil at dinala sa isang hola. Pagdating ni Eli, humingi siya ng paumanhin sa paglalagay kay Claire at Owen sa sitwasyon pero ito lang daw ang paraan para mahuli si Blue. Taliwas sa gusto ni Eli, tumanggi ang magkasintahan na suportahan ang kanyang kalokohan. Balak patayin ni Eli ang dalawa at kung may tatanong, sasabihin niyang nasunog sila sa isla. Malapit nang magsimula ang auction at mula sa balkonahe, nakita ni Maisie ang dami ng mga bisitang pumapasok sa mansyon. Nakatakas ang babae sa bintana at pumunta sa kwarto ng kanyang lolo para babal ang may nangyayari. Pagdating niya, nakita niyang patay na ang matanda. Kinuha ang libro ng kanyang lolo at nagtago si Maisie sa food elevator. Doon narinig niya si Eli na tinatawag si Aris. Sinabihan siya tungkol sa pagkamatay ni Mr. Lockwood at inutusan na humanap ng ibang trabaho. Pero ayaw ni Aris iwan si Maisie dahil inalagaan niya sila mula pagkabata. Sinabi ni Eli na nasa kustodiya na niya si Maisie at pinaalis si Aris. Habang nakikinig sa usapan, binuksan ni Maisie ang libro ng kanyang lolo at nakita ang larawan ng kanyang ina kasama si Aris. Sa sandaling iyon, na-realize niya na siya ay eksaktong kopya ng kanyang ina, kaya naman siya ay natuwa at natigilan sa loob ng kulungan. Napansin ni Claire ang isang triceratops sa katabing kulungan kasama ang kanyang anak, at naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya ang isang dinosaur. Naantig ang kanyang damdamin at sinabi kung paano niya naramdaman na parang hinaharap niya ang Amerika. Pinasisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari, pero sinubukan siyang aliwin ni Owen. Tiniyak niya na pareho silang makakalabas ng kulungan ng buhay at gagawin nila ang lahat para pigilan si Eli. Napagtanto ng lalaki na sa katabing kulungan ay naroon ang isang Stygia mullet. Hindi ito masyadong matalino, pero matigas ang ulo nito. Plano niya itong makahikayat na tumama sa pader gamit ang ulo hanggang sa mabasag. Sa kanya ito gagamitin para atakihin siya para mabuksan ang pinto ng kulungan. Sa malaking bulwagan naman, nagaganap ang auction. Ang unang dinosaur na binibenta ay ang Ankylosaurus na naibenta sa $10 milyong. Ilang minuto pa lang sa auction,
Kumita na si Eli ng $130 milyong. Sa ilalim ng lupa, nagkita-kita ang magkaibigan kay Maisie, na takot pero nagdesisyon na bigyan sila ng pagkakataon. Sa luha, sinabi niya na patay na ang kanyang lolo, at tinanong siya ni Owen kung gusto niyang tumakas kasama nila. Naglakad sila papunta sa salon kung saan ipinakita ni Gunner ang pinakabagong diner mong gawa sa laboratorio. This evening we will preview a new asset that we've been developing. The Indoraptor. Sinabi ng lalaki na ang Indoraptor ang pinakaangkop na sandata para sa makabagong panahon. Pinakita niya kung paano pinipili ng hayop ang mga biktima gamit ang laser at acoustic signal. Kapag na-activate ito, sisira ng Indoraptor ang kanyang biktima. Nang makita ang performance ng hayop, unang nagbid ang isa sa mga buyer ng $30 milyong at unti-unting tumaas ang halaga. Ang deal ay hindi dapat ibenta ang Indoraptor dahil prototype pa ito, pero nang malaman ni Eli na malaking pera ang pwede niyang kitain, nagpasya siyang ibenta ito para magkaroon ng tunay na kabuluhan. Sa event, naisip ni Owen na gamitin ang elevator para dalhin ang Stygie Malak sa bulwagan. Ginamit nila ang hayop bilang pansamantalang distraction para matanggal ang mga gwardya. Nang makita ni Ken ang mga bisita na tumatakbo palabas, pumasok siya sa mansyon upang hanapin si Eli para kunin ang bayad sa serbisyo. Doon niya nakatagpo ang Indoraptor at sinubukan niyang patulugin ito gamit ang mga tranquilizer. Nang bumagsak ang hayop, pumasok si Ken sa kulungan upang kunin ang isa sa mga ngipin nito para sa koleksyon. Pero hindi pala totoong natulog ang Indoraptor, nagpapanggap lang ito para dilaan si Ken. Nang mapagtanto ni Ken ang nangyari, huli na ang lahat. Hinawakan ng Indoraptor ang braso niya at kinagat ng buo, sa kanilamon ang natitirang bahagi ng katawan niya. Nang makita ang atake, dali-daling tumakbo si Gunner papunta sa elevator at sinundan siya ng Indoraptor. Pero bago maabot sila ng halimaw, nagsara ang mga pintuan ng elevator kaya huminga siya ng maluwag. Ngunit hindi inaasahan na winasak ng Indoraptor ang sistema kaya bumukas muli ang pinto at nilamon ng halimaw lahat ng nasa loob. Samantala, sinusubukan ng magkaibigan na makatakas kasama si Maisie pero hinarang sila ni Eli at ng mga gwardya. Nang makita ni Eli na ayaw manatili ni Maisie sa kanyang pangangalaga, inilabas niya ang katotohanan, walang apo si Benjamin, at si Maisie ay isang genetic clone ng kanyang namatay na anak na babae sa isang aksidente sa kotse. Pagkatapos sabihin ito, lumitaw ang Indoraptor at nilamon ang mga gwardya kaya ginamit ito ni Claire at Owen para makatakas kasama ang bata. Sa laboratorio, iniutos ni Henry sa kanyang mga tauhan na ilipat lahat ng research materials palabas ng mansyon. Bago umalis, balak kunin ni Henry ang sample ng dugo ni Blue habang kinakausap si Zia. Si Franklin na hanggang noon ay undercover ay kinuha ang sedative at ginamit ito para pahupain si Doktor. Nakalaya niya si Zia mula sa mga posas, pero may mga gwardya na dumating para pigilan sila. Binuksan ni Zia ang kulungan para makatakbo si Blue at atakihin ang mga gwardya. Habang naglalaban, aksidente ng tamaan ng isa sa mga gwardya ang mga tangke ng hydrogen cyanide na nagdulot ng malaking pagsabog. Kumalat ang nakal-alasong gas sa buong mansyon at kung marating nito ang containment area, mapapatay nito ang mga dinosaur sa pamamagitan ng pagkalason. Sa fossil room, nagtago ang tatlo sa likod ng balangkas ng Acinoceratops para mailigaw si Indoraptor, pero matalim ang pangamoy ng hayop kaya natagpuan din sila. Tumakbo sila papunta sa ikalawang palapag at inatake habang umaakyat sa hagdan. Pero kilala ni Maisie ang lahat ng mga lihim na daanan sa mansyon kaya nakatago sila ng maayos. Ngunit hindi nagtagal at natagpuan pa rin sila ng hayop. Sa gitna ng mga wasak na bahagi, tinulungan ni Claire si Maisie na makatakas ngunit nasugatan siya ng matusok ang kanyang binti ng kuko ng dinosaur. Nang mapansin ng Indoraptor na nakatakas na ang bata, sinundan niya ito ng buong determinasyon. Pumasok ang batang babae sa kahoy na elevator, pumunta sa kanyang kwarto, at nagtago sa ilalim ng kumot. Samantala, tinulungan ni Owen si Claire na gamutin ang sugat nito.
Sinabi ni Claire na sundan niya si Maisie at tiniyak na magiging maayos siya. Makalipas ang ilang minuto, umakyat ang halimaw sa bubong at nagtungo sa kwarto ni Maisie. Dahan-dahan nitong binuksan ang pintuan ng balkonahe at nilapitan ang kama ng batang babae. Sa sandaling malalapitan na nito, dumating si Owen at sinimulan itong barilin, ngunit mabilis maubos ang bala kaya nawalan siya ng depensa laban sa Indoraptor. Biglang lumitaw si Blue at inatake ang Indoraptor, na nagbigay daan kay Owen na makatakas kasama si Maisie. Ngunit nadapa sila habang sinusubukang makatawid sa kabilang bahagi ng mansyon. Para makatakas mula sa manghuhuli, umakyat sila sa salamin na kisame ng kwarto kung saan nakatago ang mga fossil ng dinosaur. Sumunod sa kanila ang Indoraptor ngunit dahan-dahan itong gumalaw upang hindi mabasag ang salamin. Bago maabot sila ng Indoraptor, lumitaw si Claire at kinuha ang atensyon nito sa kabilang dako gamit ang laser na nagmarka kay Owen bilang target. Inactivate niya ang acoustic signal para atakihin ng dinosaur si Owen. Mabilis na nailihis ni Owen ang atake ng Indoraptor, kaya nabasag nito ang salamin. Nahawakan ng Indoraptor ang mga metal na beam at nakabitin. Tapos na sana para sa dalawa kung hindi dahil kay Blue na sumugod sa Indoraptor at bumagsak sila mula sa taas. Nasaksak ng mga sungay ng Aguhaceratops skeleton ang katawan ng Indoraptor na nakapatong dito, kaya namatay ito makalipas ang ilang minuto. Pagdating ni Franklin at Zia, iniulat nila na hindi nila makontrol ang pagkalat ng hydrogen cyanide. Umabot na ito sa lugar ng mga dinosaur at sa loob ng ilang minuto, makapapatay ito sa kanila. Nagdesisyon si Claire na buksan ang mga kulungan para palayain ang mga hayop, ngunit napagtanto niyang delikado ito sa mga tao at hindi niya binuksan ang pangunahing gate. Ngunit hindi matiis ni Maisie na panoorin lang ang pagkamatay ng mga dinosaur dahil buhay at may sakit din sila, kahit gawa sa laboratorio. Sa wakas, naging malaya ang mga dinosaur at kailangang matutunan nilang mabuhay kasama ang tao at ibang mga hayop. Habang papalapit ang mga nilalang, nagtago si Eli sa ilalim ng sasakyan, halos mapisa. Nang akala niya ay ligtas na siya, lumabas siya pero laking gulat nang dumating ang T-Rex na agad siyang nilamon. Umalis si Owen at ang kanyang grupo sa mansyon at nakita nila si Blue. Nagpaalam si Blue sa kanyang kaibigan at umalis dahil ayaw niyang muling makulong. Ngayon, kailangan nang maghanda ang mga tao sa bagong panahon at matutunan nilang mabuhay sa mundo kung saan hindi na sila ang nangungunang predator. Isang grupo ng mga mangingisda ang nasa isang bangka sa gitna ng dagat nang bigla silang atakihin ng isang mosasaur. Lumabas ang halimaw mula sa kailaliman at nilamon ang barko, dahilan para mahulog lahat ng lalaki sa dagat. 4 na taon na ang nakalipas mula nang pumutok ang natutulog na bulkan sa Isla Nublar, pero hindi pa rin nakakita ng paraan ang mga tao para mamuhay ng payapa kasama ang mga dinosaur. Para mas pag-aralan ang biology ng mga hayop na ito, itinatag ni Louis Dodgson, ang direktor ng multinational na Bayesian Genetics, ang isang sanctuaryo sa Dolomite Mountains sa Italia. Ngunit may mga balitang may ginawang human clone ang mga siyentipiko sa kumpanya at nawawala ito mula pa noong nag-iba ang Jurassic World. Hinahanap ang batang babae sa buong mundo dahil siya ay genetically na katulad ni Charlotte Lockwood, ang yumao na anak ni Benjamin Lockwood, ang co-founder ng Jurassic Park. Si Claire Deering, dating empleyado ng Isla Nublar, ay kasalukuyang nagtatrabaho para iligtas ang mga dinosaur na ipinagbibili sa ilegal na merkado. Dumating sila ng kanyang kaibigan sa isang illegal breeding center at kinukunan nila ng video ang delikadong kalagayan ng mga hayop sa loob ng warehouse. Napansin nila ang isang Triceratops na hiwalay sa mga iba, at napagtanto ni Zia na malapit na itong mamatay kaya nagdesisyon si Claire na palayain ito. Alam niya na kahit magsumbong siya tungkol sa lugar na iyon, aabutin pa ng ilang araw bago dumating ang mga awtoridad, at baka hindi na mabuhay ang baby dinosaur hanggang doon. Dinala nila palabas ang hola at tinulungan ni Franklin na isakay ang maliit na dinosaur sa van. Bigla namang sumulpot ang mga kriminal kaya si Claire ang nagmaneho ng sasakyan. Hinabol sila ng 2 pickup trucks kaya nagmaneho sila papasok sa kawan ng mga Triceratops para mas malaki ang tsansa nilang makaligtas. Sa kabutihang palad, tinulungan ng mga dinosaur na paalisan ang mga smuggler at nakatakas sila. Samantala, si Owen Grady ay nasa bundok ng Nevada habang nagdadala ng kawan ng Parasaurolophus patungo sa ligtas na lugar. May isang dinosaur na nalayo sa grupo kaya ginamit ni Owen ang lubid para itali ito sa isang puno. Dahan-dahan niyang nakuha ang tiwala ng dinosaur at ginabayan ito pabalik sa kanyang kawan. Dahil hinahanap siya sa buong bansa, nagtatago si Maisie Lockwood sa bundok pero paminsan-minsan ay nagbibisiklete siya sa bayan kahit alam niyang peligro ito sa buhay niya.
Dahil pumanaw na ang lolo ni Maisie, nagdesisyon si Claire na alagaan siya at itago mula sa mundo para mapanatili siyang ligtas. Pero hindi mapigilan ni Maisie ang kanyang ugali na makipagsapalaran at mangarap ng kalayaan. Naiisip niya na hindi siya tunay na tao dahil isa siyang clone, pero sinisigurado siya ni Claire na hindi siya nagkukulang sa pagiging espesyal dahil dito. Dumating si Owen sa bahay at sinalubong siya ng kanyang kakaibang pamilya. Matapos halikan ang kanyang nobya, sinabi ni Claire na muli nang pumunta si Maisie sa lungsod, at naisip nilang hindi nila siya mapapanatili doon magpakailanman. Ilang metro ang layo, nandun si Blue at ang kanyang anak na genetically kapareho niya. Itinuturo ng dinosaur kung paano manghuli si Beta, pero naputol ang kanilang gawain nang may lumabas na lobo at kainin ang mahihinang kuneho. Sa gabi, habang nagkakatipon sa paligid ng apoy, nakipag-ugnayan si Brian Delacourt sa kanyang boss at sinabi na sinundan niya si Owen hanggang sa bahay nito. Bukod sa paghahanap sa batang clone na hinahanap niya, natagpuan din niya si Blue at ang kanyang anak sa Texas. Kinabukasan, dalawang batang lalaki ang nag-aalaga ng manok ng kanilang pamilya nang mapansin nila ang isang higanteng insekto sa kahoy na bakod. Bigla namang dumagsa mula sa gitna ng bukid ang libu-libong mga locust at winasak ang lahat ng madaanan nila. Para iprotekta ang kanilang sarili, nagtago ang mga bata sa loob ng kamalig hanggang matapos ang pag-atake. Kinabukasan, tinawag si Ellie Sattler para imbestigahan ang lugar at nadiskubre niyang tinamaan na ng mga locust ang mahigit 60 taniman. Ngunit napansin niya na hindi naapektuhan ang taniman ng kanilang kapitbahay at nalaman niyang ito ay dahil gumagamit sila ng mga buto mula sa bison. Pinaghihinalaan ni Ellie na ang mismong kumpanya ang gumawa ng mga mutant na peste para tumaas ang halaga ng kanilang mga binhi, kaya nagtungo siya sa Utah para makipagkita sa isang matagal ng kaibigan. Si Alan Grant ay isang bihasang tagapag-araro at namangha sa laki ng mga damong ito. Sinabi ni Ellie na kung magpapatuloy ang mga insekto na dumami, libu-libong tao ang magugutom. Pinaghihinalaan ni Ellie na ang bison ang responsable sa paggawa ng mga ito at humingi siya ng tulong kay Alan para makakuha ng matibay na ebidensya laban sa kumpanya. Habang nagpapailaw ng apoy si Maisie, nakita niya si Beta ng unang beses. Nang lapitan niya ito, lumitaw si Blue at iniutos ni Owen sa bata na huwag gumalaw. Lumapit ang lalaki sa matagal na niyang kaibigan at nagpasya siyang sundan ito, habang sinabi kay Maisie na bumalik na sa kubo. Galit na umalis si Maisie gamit ang kanyang bisikleta, hindi niya alam na minamanmanan siya ni Rain na nagbabala sa mga kriminal kung nasaan ang batang babae. Samantala, nahuli ng ilang mangangaso si Beta at nahulog si Blue mula sa isang bangin. Narinig ni Owen ang nagngangalit na sigaw ng kaibigan pero hindi niya napigilan na madala ang anak nito. Habang tumatawid si Maisie sa isang tulay, napalibutan siya at nahuli ng mga kriminal. Nakita ni Owen ang nangyari at bumalik sa kubo para babalaan si Claire na dinukot ang bata. Kumuha siya ng baril at handang habulin ang mga baliw nang dumating si Blue. They took her kid too. I am gonna get her back. I promise you that. Para malaman kung sino ang kumuha kay Maisie, humingi ng tulong si Claire sa kaibigan niya at natulungan sila ni Franklin na makita ang mga mangangaso. Sinabi ng lalaki na may mga kasamahan siya na undercover sa grupo ng mga kriminal na makakatulong silang mahanap si Rain. Nagpunta si Ellie at Alan sa Bison Sanctuary at sinalubong sila ni Ramsey Cole, ang kanang kamay ng direktor. Dinala sila ng binata sa punong tanggapan ng kumpanya at nakilala nila si Louis pero abala ito kaya iniutos kay Ramsey na ipakita ang lugar sa mga bisita. Unang pinuntahan nila ang isang kwarto kung saan nagtuturo si Dr. Ian Malcolm, isang talentadong matematikal na dalubhasa sa chaos theory. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Ian ang mga matagal niyang kaibigan. Habang naghihintay ng kape, sinabi ni Ian ang totoo tungkol sa mga locust at binigyan si Ellie ng susi para makapasok sa basement 6 kung saan nagtatago ang mga insekto. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. Henry Wu kay Louis na mabilis dumami ang mga locust at mas matatag na sila ngayon. Sinabi ng siyentipiko na kailangan nilang puksain ang lahat ng insekto na nakalabas sa kagubatan pero tumanggi si Louis para hindi mapansin ang bison. Para pakalmayan si Wu, sinabi ni Louis na nahanap na si Maisie at ang baby dinosaur. Sa ganitong paraan magagamit ng siyentipiko ang DNA nila para baliktarin ang pinsalang dulot ng mga locust. Nakakatanggap si Kayla Watts ng bayad sa pagdadala ng baby dinosaur sa kanyang eroplano nang makita niya si Maisie. Nalaman niyang nasa panganib ang bata pero nagdesisyon siyang huwag makialam para hindi mapahamak ang sarili. Dumating na sina Claire at Owen sa Italia at nakipagkita kay Barry, dating katrabaho nila.
Dinala sila sa isang underground fighting ring kung saan pinipilit ang mga dinosaur na mag-away at magtrabaho ng sapilitan. Nang makita si Kayla, napagtanto ni Claire na Amerikana rin ito at humingi ng tulong para hanapin si Maisie. Pero sinabi ng piloto na hindi siya makakatulong dahil mapanganib ang buhay niya kung gagawin niya ito. Si Soyona Santos ang leader ng mga smuggler at pinuri ang kanyang mga tauhan sa pagdakip kay Maisie at sa dinosaur na buhay. Ngayon, si Rain at Wyatt ang magdadala ng bagong kargamento, isang truck na puno ng mga Atrosoraptor na nakabilanggo. Sanhi ng marahas na dinosaur, sinanay sila para brutal na pumatay ng sinumang utusan ng kanilang leader. Habang kinukuha ng mga kriminal ang pera, dumating ang mga undercover agent para arestuhin sila. Pero nakatakas si Rain at Soyona. Para malaman kung saan dinala si Maisie, hinabol ni Owen ang mga baliw habang inilipat ng mga ahente ang truck upang makagawa ng gulo para makatakas siya. Pinakawalan ni Rain ang dalawang predator mula sa hola. Sa kabila ng pagtatangka ni Owen na alisin ang mga nilalang, nagsimula siyang makipaglaban ng mano-mano sa kalaban. Nang mabagsak si Rain, nilamon ng dalawang dinosaur ang kanyang mga braso kaya hindi siya makabangon. Ginamit ni Owen ang pagkakataon para makuha ang impormasyon mula sa kanya. Sinabi ni Rain na ibinigay niya si Maisie kay Soyona at wala na siyang balita patungkol sa bata. Nagpa siya si Owen na hanapin si Soyona at iniwan si Rain na kainin ng mga dinosaur. Nang mahuli ng mga ahente ang grupo, pinakawalan ni Soyona ang mga Atrosoraptor at ginamit ang laser beam para markahan ang mga target. Napilitan ang mga lalaki na tumakas para hindi sila kainin ng mga dinosaur. Dumating si Claire at ginamit ang stun gun para kontrolin ang mga dinosaur at atakihin si Soyona. Sa laban, natalo ni Claire si Soyona at nalaman niyang dinala ang anak niya sa Bison. Bigla namang lumitaw ang isang Atrosoraptor at ginamit ni Soyona ang laser sa kanya kaya naging target na si Claire. Kailangan niyang tumakas para hindi siya kainin ng dinosaur. Hinabol siya ng dinosaur pababa ng hagdan ng isang gusali ng mabilis kaya para makaligtas, tumalon siya papunta sa katabing gusali. Nang makita si Claire na nasa panganib, tumulong si Kayla. Nang mahulog si Claire sa likod ng isang truck, sumakay si Kayla at pinaandar ang sasakyan. Hapit ng mawasak si Barry nang dumating si Owen at iniligtas ang matagal na niyang kaibigan. You're up. No. Now? No! Freeze! Tumawag si Claire kay Owen at nalaman niyang dinala si Maisie sa Bison kaya dali-dali siyang pumunta doon. Pinaga niya ni Soyona ang laser papunta kay Owen kaya hinabol siya ng dalawang predator. Habang nasa likod ng truck na minamaneho ni Kayla, nilabanan ni Claire ang isa sa mga nilalang gamit ang metal bar. Habang nagmamaneho sa lungsod, nakita ni Owen ang maraming tao na kinakain ng malalaking dinosaur ngunit wala siyang magawa dahil nakikipaglaban lang siya para mabuhay. Nakarating na sa eroplano sina Claire at Kayla at sumunod si Owen sa utos ni Claire. Binuksan ni Kayla ang likurang bahagi ng eroplano at nakasakay si Owen bago ito lumipad. May isang nilalang na halos makahuli kay Owen pero nang lumipad ang eroplano, nahulog ang dinosaur at ang motorsiklo ni Owen sa dagat. Punta na sila ngayon sa Bison Sanctuary. Samantala, binigyan ni Ramsey si Ellie at Alan ng 30 minuto para maglibot sa pasilidad bago sila magkita sa istasyon ng hypersonic train. Sa lab ni Dr. Wu, ipinaliwanag niya kay Maisie kung bakit kailangan niya itong pag-aralan. Sinabi niya na may DNA si Blue mula sa Monitor Lizard, isang reptilya na kayang magparami ng walang partner, kaya magkapareho ang DNA ni Blue at ng anak niya. Ito ang pagkakatulad nila Maisie at Charlotte, ang yumaong ina ni Maisie. Mahilig sa mga dinosaur si Charlotte at napakatalino tulad ni Blue. Nakagawa siya ng anak gamit ang sarili niyang DNA at pinalaki ito. Nang sanggol pa si Maisie, nagkaroon ng sintomas si Charlotte ng genetic disorder na siya ring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit bago siya pumanaw, nakahanap siya ng lunas at nabago ang DNA ni Maisie para hindi magkasakit sa parehong karamdaman. Nais pag-aralan ni Wu kung paano ito nangyari para mabago rin niya ang DNA ng mga higanteng locust na ginawa nila. Habang nakadisguise bilang empleyado, pumasok sina Ellie at Alan sa lab para kunin ang DNA sample ng mga locust at ikumpara ito sa mga insekto na sumisira sa mga taniman. Sa ganitong paraan, mapapatunayan nila na corrupt ang Bison at kailangang ipasara ng gobyerno. Habang kausap ni Wu si Louis, binuksan ni Maisie ang holo ni Beta at pinakawalan ito. Dumating ang alarma at naging galit ang mga locust kaya inatake nila sina Maisie, Ellie, at Alan. Nakapagligtas sila at tumakas ng magkasama. Papalapit na sina Claire at Owen sa sanctuary nang atakihin ng Quetzalcoatlus ang eroplano ni Kayla.
Napaurong ang eroplano at si Claire lang ang may parachute kaya hiling ni Owen na mabuhay siya para iligtas si Maisie. Kailangang bumaba ni Claire gamit ang parachute at sa pagbaba, dinumog siya ng mga pterosaur. Nawasak ang tarp pero may ekstrang parachute kaya ligtas siyang nakalapag. Pagdating sa train station, nagulat sina Ellie at Alan nang malaman nilang tumutulong pala si Ramsey para makuha ang DNA ng locust at tulungan silang makatakas. Nakabitin si Claire sa puno at sinusubukang palayain ang sarili sa seatbelt nang lumapit ang isang therizinosaur. Hindi niya namamalayan ang presensya ni Claire, kaya inatake nito ang isang inosenteng USA gamit ang matutulis nitong kuko. Agad na ginamit ni Claire ang pagkakataon para makatakas. Gumapang siya sa gubat at nagtago sa isang lawa nang mapansin niyang may humahabol sa kanya. Nang mawala ang halimaw, nagpatuloy siya papunta sa pasilidad. Kahit na bumagsak ang eroplano, nakaligtas sina Owen at Kayla at naglakad sa ilalim ng nagyayelong lawa. Dapat silang mag-ingat na huwag mabasag ang yelo, pero nawasak ang plano nang dumating ang isang predator na may balahibo. Sumisid ang nilalang sa tubig at lumangoy papunta sa kanilang sinusundan. Agad silang tumakbo, pero nabasag ang yelo at nahulog si Owen sa tubig. Halos kainin na siya nang hilahin siya ni Kayla palabas. Nagsimula ulit ang kanilang pagtakas. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa tulay at dali-daling tumakbo papunta sa elevator. You good? Yeah. Sa tulong ng signal mula sa ejector seat, natagpuan nila ang lugar kung saan dumapo si Claire, pero wala siya roon. Biglang lumabas ang isang Tyrannosaurus at kinain ang patay na USA sa lupa. Dumating naman ang isang Giganotosaurus at kinuha ang pagkain mula sa T-Rex na natakot at tumakas. Sa opisina, binisita si Lewis ng isang gwardya ng pasilidad na nagpakita sa kanya ng recording nina Ellie at Alan na nagnanakaw ng sample ng DNA mula sa mga locust, at ang pangunahing hinala ay si Ian na tumulong sa kanila. Pinatay ni Lewis ang kuryente ng tren kaya kinailangan nilang humanap ng ibang paraan palabas. Samantala, tinawag ng direktor si Ian at sinabi na siya ay tinanggal sa trabaho. Sa tulong ni Ramsey, nagnakaw si Ian ng sasakyan para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Umakyat si Allen sa hagdan patungo sa tunnel pero natakot nang may dinosaur na humahabol sa kanila saan man sila magpunta. Nakakita sila ng mga bagong predator at tumakbo hanggang marating ang dead end. Sinubukan nilang buksan ang metal na gate para makatakas, at dumating si Ian upang tulungan sila. Sinubukan niyang hulaan ang password, pero sa tulong ni Ramsey, nabuksan nila ito ng remote. Si Claire ay nasa gubat, sinusubukang makarating sa pasilidad ng hindi kinakain, nang dumating ang isang Dilophosaurus. Bago pa ito makaatake, dumating si Owen at sa tulong ni Kayla, natanggal nila ang halimaw. Para maiwasan ang pag-frame sa kanya bilang gumawa ng malalaking locust, inutusan ni Lewis ang kanyang mga empleyado na puksain ang mga ito lahat at pinaandar ang incinerator. Nang maatake, nanlumo ang mga locust, winasak nila ang containment chamber at lumipad papunta sa gubat habang nasusunog ang kanilang mga katawan. Nagmamaneho si Ian nang mabigla siya sa mga naglalagablab na insekto, kaya natamba ang sasakyan. Sa kabila ng aksidente, ligtas ang lahat at natagpuan sila agad nina Owen at Claire na labis ang tuwa na makita si Maisie muli. Nang dumating ang Giganotosaurus, kinailangang tumakas agad ng grupo. Don't move. We're okay. Si Ian lang ang naiwan at nagtago sa loob ng sasakyan. Nang malibyutan na ang grupo at wala nang mapuntahan, lumitaw si Ian at nakuha ang atensyon ng predator gamit ang isang tinuhag na grasshopper. Sa oras na lulunurin siya ng hayop, itinapon ni Ian ang naglalagablab na insekto sa bibig nito. Nakapasok ang lahat sa pasilidad, pero hindi sumuko ang Giganotosaurus at binasag ang salamin para salakayin sila. Tumakas ang hayop ng maston ni Claire gamit ang stun gun sa mata nito. Kailangan ng grupo ng eroplano para makalabas ng ligtas sa sanctuary.
Dumating si Ramsey para tumulong. Bago umalis, naghanap si Owen ng anak ni Blue upang tuparin ang kanyang pangako sa kaibigan. Pero dapat siyang bumalik sa loob ng 10 minuto para makahabol sa helicopter. Sumama sina Maisie at Alan para tumulong at ma-distract si Beta upang makapasok si Owen ng tranquilizer dart sa leeg nito. Dahil naglalagablab ang buong gubat, napilitan si Lewis na lumikas sa pasilidad. Sumakay siya sa hypersonic train pero nawala ang kuryente at natrap siya sa minahan. Kailangan niyang lumabas at maglakad sa tunnel, pero hinabol at nilamon siya ng Dilophosaurus. Nagsama-sama muli ang grupo nang dumating si Dr. Wu at humingi ng permiso para ma-access ang DNA ni Maisie para ayusin ang ekologikal na sakuna na kanyang ginawa. Pumayag ang bata at sabay silang tumakas dahil naghihintay na si Kayla sa helicopter. Bago sila makalabas, sinalubong sila ng 2 pinakamalalakas na predator ng sanctuary na nagumpisa ng marahas na laban para magpasya kung sino ang mas dominante. Biglang dumating ang Resinosaurus at nagumpisa ng panibagong laban. Biglang bumangon ang T-Rex na akala ng lahat patay na, at sumama sa feathered dinosaur para talunin ang isang karaniwang kaaway. Sa huli, pinatay ang Giganotosaurus na may mga sugat mula sa mga kuko ng Therizinosaurus. Kinabukasan, dumating ang mga news crew sa lugar at nagsimulang ibunyag ng dating mga empleyado ng Bison ang mga masaklap na sikreto ng kumpanya. Sa araw na iyon, nagsimula na rin ang relasyon nina Ellie at Alan matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay ng tadhana. Matapos mailigtas si Maisie, nakabalik ang magkasintahan sa kanilang tahanan ng may kapayapaan at tagumpay. Sa mga sumunod na linggo, natuklasan ni Dr. Wu ang solusyon sa ekologikal na krisis na kanyang nilikha at nagawang baguhin ang DNA ng mga locust. Ipinahayag ng UN na ang lambak kung saan naroon ang headquarters ng Bison ay magiging isang pandaigdigang sanctuary kung saan malaya at ligtas na mamumuhay ang mga hayop mula sa labas ng mundo. Pag-uwi ni Owen, tinupad niya ang pangako kay Blue at dinala pabalik ang kanyang anak. Bago umalis, nagpaalam ang dinosaur sa kanyang matagal ng kaibigan at nagbalik si Owen sa kanyang pamilya. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng Jurassic World franchise. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.